dumako ho tayo dun sa pangalawa natin topic. Sa pangalawang topic, mga bossing, sino ba yun? Sandali nga. O, eto. Hindi pa ito eh. Asan yun? Eto, si Baste Duterte, mga kababa. Ayan. Mapapakamot ka na lang ka talaga kay Baste Duterte, mga bossing. Alam nyo ho, nung isang siguro isang linggo na ang makaraan, nung nagsimula po, yung umpisa nilang pasabugin, yung tungkol po sa blank, 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 blank na yan. Huli to eh, si Baste. Sabi 'di ba, una nila pinost pa ni Baste na malicious o kung ano-ano man, no? Tapos nung nahalata na po na nasusunog yung kanyang tatay, bigla hong palit ng post, biglang ginawang bycam na lang po. Kumbaga, pinalitan agad nila, mga bossing. Ganyan ang style ng mga Duterte. Ano po? Sabi ni Max Alvarado. Ay, sorry. Trages na yan. Bakit ko nasabi yung Max Alvarado? Hindi, kasi may picture dito sa laptop ko yung Max Alvarado. No? Minsan ganun tayo eh. Mga kababayan eh. No? Pag yung kamukha nila, yun yung pag yung kamukha nila, yun yung nababanggit. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Max. Mga kababayan. Hindi, minsan ganun tayo eh. Kapag ka nadidistract tayo ng ibang mga nakapaligid sa atin, mababanggit natin. Sumalangit nawa ang inyong kaluluwa. Sir Max Alvarado. Baste Duterte. Ano pwede ninyong sakripisyo para sa darating na halalan? Ayan. Siguro ang sasagot niya, ang boto nyo, yun lang ang magiging sakripisyo nyo para sa darating na halala. Ayan. Ganyan mga estilo ho, mga kababayan. Pakinggan ha. Babasahin ko. How much can you give to our country during this election? Syempre, ang gusto nyo lang naman, boto. Di ba? Pero, Baste, ang tanong namin, pwede ka pa naman tumakbo pagka-mayor. Pwede ka mag-re-elect. Di ba? Tama ako, mga kababayan. Bakit biglang ang dating Pangulong Duterte ang tumakbo pagka-mayor? Akala ko ba okay lahat? Akala ko ba ang lakas ng mga Duterte? Yung testing the water ho nila, mga kababayan, kung maalala nyo po, sabi ng VP, sabi ng Vice Presidente, baka 3 Duterte ang tumakbo sa Senado. Testing the water yun. Sinusubukan nila. Babasa sila ng comment section. Ano ang magiging sagot ng bayan dito? Kaso mga kababayan, anak ng Tokwa, sagot ng bayan puro negative sa kanila. Grabe naman kayo. Masyado na kayo sa kapangyarihan, ganyan. Hindi namin iboboto yan. Kaya po hindi natuloy, mga boss. No? Kaya po hindi natuloy, mga kababayan. Ngayon, sa kaba, sa takot ng mga Duterte, na pati yung Davao o yung tinatawag na balwarte nila, mawala pa sa kanila. Bakit po? Nagulantang sila nung tumakbo yung Carlo Nograles No? Nagulantang, mga bossing. Yung tumakbo yung yung Nograles, mga kababayan. Biruin mo ba naman, ang makakalaban nung Carlo Nograles, mga bossing, Baste Duterte. Pag pinagdikit mo yan, dalawa na yan, walang lalamunin ho. Plus, ang daming naririnig po na mga irregularidad habang sa pamumuno po ni Baste Duterte. Huwag niyong sabihin paninira kapag sinabi ko na ibinalita. Ilan yun? 37 o 38 na nagtatrabaho sa munisipyo. Positibo. So, dun sa mga nagsasabi, panira mo lang yan. I-type nyo lang, I-type nyo lang, mga nagtatrabaho sa munisipyo ng Davao, positibo sa droga. Naibalita yun. Di ba? Huwag nyo sabihin paninira lang din. 7 o 8 kapulisan, positibo sa droga. Davao City din ho, mga kababayan.
Huwag niyo ding sabihin na fake news yung sinasabi ko nung sinabi ni General Torre na kumbaga nagpatawag siya ng meeting 5:00 ng madaling araw para do sa mga kapulisan. Eh gusto siyang ireklamo ng mga pulis kasi daw po napakaaga. Di ba? At wag niyo ding sabihin na fake news yung sinasabi ko. Panahon din po ng panunungkulan ni Baste Duterte na yung mga CCTV daw ho patay kasi dahil daw dagdag trabaho. Oh. At yung logbook na dinodoktor, galing po yan kay General Torre, mga kababayan. At tingin ko naman po, karapat-dapat na paniwalaan yung tao dahil siya po mismo ay nadestino doon sa lugar na yun. O di ho ba? Yun yung mga nakikita natin na talagang ikakabagsak ni Baste Duterte kung siya ay tatakbo ulit ng pagka-mayor kalaban yung si Carlo Nograles. O, kaya naman, to the rescue, ang dating Pangulo. Baste, hindi mo kakayanin yan. Ako ang tatakbo dyan. Baka pati Davao, mawala na sa atin. Di ba? Nakukuha nyo po yung pagkakasunod-sunod, mga kababayan? O, kaya naman, sige, ako ang magme-mayor, ikaw ang mag-vice mayor. Kaso po, mukhang may tulog din kahit dating Pangulong Duterte. Doon sa Davao ho, mga bossing. O, sabi ni Basti dito, tuloy natin. Kasi, how much can you give to our country during this election? Kasi, matagal na tayong pinapahirapan talaga daw. I know. Because I am the local elected official of this city. I am the mayor. Yan nga daw ho, mga kababayan. So, sino ho yung sinasabi nilang matagal na silang pinapahirapan o ginigipit, mga bossing? Sino yung gumigipit? Siyempre, alam na natin kung sino sasabihin nila kung di administrasyon po, kundi si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Di ho ba? Kung sobra ang panggigipit sa kanila o ginigipit talaga sila, yung mga mautog nila, after nung isang beses, wala na hong mga nasundan yun. Hindi na po nasundan yun, mga bossing. No? O eto, kung magaling talaga na mayor at talagang totoong payapa at peaceful ang Davao, bakit nagpatupad ng laban kontra droga si Baste Duterte? Logic na lang po. Kung walang droga, ibig sabihin, yung syudad na yon payapa. 'Di ba? Kung madaming droga, ibig sabihin, yung lugar na yon hindi payapa. Madaming nagkalat na adik, mga bossing. So, bakit magpapatupad ng laban kontra droga kung walang adik? Ibig sabihin, madami. Di ba? O, tuloy natin. Ginigipit daw po sila ng administrasyon. I know because I am the local elected official of this city. I am the mayor. And as far as I can see, this administration has been oppressive kaayo gyud. Ewan ko ano ibig sabihin ng kaayo gyud nila, no? So think of it this way. Lahat ng mga kandidato natin dito under the PDP, o yan na, tatawag na, iboto nyo na daw, no? Including those who are guest candidates will be a vote against an administration that has done nothing. Wala daw po, that has done nothing, no? But pull this country and its people, mga kababayan. Tayo naman po na labas ng Davao o hindi nakatira sa Davao, nakikita naman po natin yung porsigidong Pangulong Bongbong Marcos. Umpisa na lang natin doon sa West Philippine Sea, mga kababayan. Ano po? Umpisa na lang natin doon sa West Philippine Sea na nakikita natin na ayaw talaga na mawala ng ating presidente. Pero doon sa tatay ni Baste dati, parang walang pakialam lang sa West Philippine Sea kung mawala o hindi. Ngayon, yung sinasabi ni Baste Duterte na ginigipit sila, na walang pakialam sa kanila ang administrasyong Marcos.
paano nila mapapatunayan yan? No? Lalo na ho, eto, Davao ho yan, ha? PBBM, 6 timely completion of Davao Infra projects. Kung sa kanila po, mga kababayan, talagang sandamakmak na ang proyekto ng ating Pangulo, paano nila sasabihin na ginigipit sila at paano nila sasabihin na walang pakialam sa Davao ang Pangulo? Hindi pa ito. Saan ba yan? Ito, si Tobats, President Ferdinand Marcos Jr. is optimistic that key infrastructure project in Davao will be completed before the end of the term in 2028. Kung ginigipit sila niyan, kung walang pakialam ang Pangulo sa Davao, wala pong mga ganyan, mga kababayan. At pangalawa ho, kung matatandaan nyo yung mautog nila, unang-unang mautog nila sa Davao, mga bossing, naalala nyo yun? Pagkatapos nung mautog nila, kinabukasan po, nandun ang Pangulo para mag-inauguration po, mga kababayan. Nung ano yung mga proyekto yun? Yung pagbibigay po ng mga titulo ng lupa para po doon sa mga magsasaka. Isa yun. Just Vincent, shoutout sa iyo. Ma'am Cheryl Santa Maria, shoutout. At Missy Cruz. Isa po yun. Pangalawa, yung pagtapos po ng mga kalsada nila para po yung mga produkto ng mga farmers lalo pong mas madali na madala po doon sa mga pamilihan. At yung mga patubig, mga kababayan. Kumar Ameda, shoutout from Davao. Boss, pa-shoutout naman dito sa Davao. Ayaw namin ng pamamalakad dito ni Duterte. Yan, sabi ni Kumar Ameda. Ano ginawa ni Baste noon? No? Wala, hindi man lang umatin, hindi man lang nagbigay kumbaga respeto na lang sa Pangulo. Wala. Absent ho, mga kababayan. Kasi masakit. Masakit ho, mga bossing. Dahil yung binabanatan nila ng binabanatan, ayun pala, patuloy lang ang pagtulong sa kapwa. Patuloy lang ang mga proyekto para maiangat ang antas ng kabuhayan sa Davao. No? Samantalang kinagabihan lang, sigaw sila ng sigaw sa mautog. Adik si Marcos. Ganito, ganyan si Marcos. Yung tatay niya, bangag si Marcos. Napatunayan po yan na fake news yung pinapakalat ni dating Pangulong Duterte. Diba? Ilang oras lang ang pagitan. Nagsalita ang PIDEA. Walang katotohanan yung sinasabi niyang nakatatandang Duterte. Di ba? Kaya nagtataka ako. Siguro kung vlogger din ang dating Pangulong Duterte, napatawag na naman to sa Congress. No? Tapos dadahilan na naman sila na wala kaming tiwala dyan sa Congress. No? Syempre, pagka ganun ang narinig mo from Congress ka, sige, wag mo na nating ituloy yung hearing kasi wala daw tiwala sa atin. Walang a-attend. Di ba? Nung tinanggal na sabi, cancel na, banat naman sila. A-attend po kami. Mga gunggong din, ganyan po ang estilo ng mga DDS, mga bossing. Basahin natin to. Patuloy po ang pagsisikap ng gobyerno na mabigyan kayo ng mga proyekto na makakatulong sa pagpapalago sa inyong mga sakahan at magpapatatag ng sektor ng agrikultura. Sa Davao ho yan, mga kababayan. So, sino po talaga sa tingin nating lahat? Yung namumulitika. Dahil po, mas kitang-kita yung pamumulitika ng mga DDS. Yung pamumulitika ng mga Duterte, mga kababayan. Tingnan niya ulit natin. Ano na nangyari dyan sa poll? Ang taas na! With the votes of magpo 400 na yata to. Magpo 400. Sabi,
ang tanong natin, doon sa poll natin, utu-utu ba ang mga DDS? Ang sumagot ng oo, 95%. Ang sumagot ng hindi, 5%. Aba, mamaya natin i-off yan. Ano? Nakakatuwa ko, ang dami sumasagot. Oh. Magpo 400 na yung sumasagot doon sa poll. Utu-utu daw kayo, mga DDS. Talaga naman no? Yan, makarinig lang ho yan ng kontra sa Pangulong Bongbong Marcos na balita. Aba, nag-ano na ho, pumapalakpak na ho ang mga tenga niyan. Oh, paniwalang paniwala na ho kahit walang mga nakukuhang ebidensya.